Amen. Kung may Bibles po kayo, let's open our Bibles. Genesis chapter 50, verse 19 to 20. Joseph said to them, "But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good." Let's read it all together, okay? 1, 2, 3, read. "But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good." Let's bow our heads. Lord, we just thank you this morning. Thank you that you will speak to us. Thank you that the love of God will, Lord, be stirred up in our hearts. We know that the Holy Spirit have already poured the love of God in our hearts. I pray that it will be stirred up today. And even so, I pray that, Lord, that you will minister to us. Every hurts, be healed today. Lahat po may karamdaman sa amin, sila po'y mapagaling. Lahat ng nangangailangan, sila po'y matugunan. Lahat ng nangangailangan ng himala, sila po'y magkakaroon ng himala sa kanilang mga buhay. We speak breakthrough today in this place. We allow the Holy Spirit to move and do what He does best, Lord, sa aming kalagitnaan. We welcome in this place in Jesus' name. Everybody will say, Amen. And we can all be seated. Pakisabi sa katabi mo, hanggang ngayon, hindi ka pa naglibre. Ano, Jeff? Sige po, pakisabi sa kabila, ano nang nangyari hanggang ngayon, wala pa. Thank you, Jer. So, pambira. Okay. Sa lahat po ng mga first-timer, kami po ay masaya na nandito po kayo. Pastor, ba't hanggang ngayon hawak pa po ninyo yung pamingwit po ninyo? Remember, nasa series po tayong overcoming offense o yung pagiging matagumpay sa pagkatisod. Lahat po tayo natisod na. Tama? Tingnan po, nandito pala si Jasper. Hello, good morning. Hindi po masaya. Matagal ka namin hindi nakita ka din namin. Amen? Ang pinag-uusapan po natin, overcoming offense. Lahat po ng dati hindi ngayon. Kayo po ay natisod. Magsabi kayong amen. Kayo ba ho ay natisod na? Ano ba ang ginawa po ninyo nung kayo'y natisod? Nagalit. Lanang nagalit, magsabing amen. Nagkwento. Kinwento ninyo yung mga naranasan po ninyo. Just, parang preview lang po kasi palagi ko sinasabi yung mga bagay na ito para tumatak po sa mga kaisipan po ninyo at sa inyong mga puso. Remember, it is impossible that no offense should come. Si Lord po ang nagsabi na imposible daw na hindi darating ito. So ulit-ulitin ko po, ano man ang age po ninyo, ano man ang estado ninyo sa buhay, whether you like it, darating po ito. Okay? Darating po ito. Ano ang purpose po ng pagkatisod? Anong purpose ng pagkatisod? Para ma-imprison po tayo, para mabilanggo. Ano pa? Ano ang purpose po nito? Anong intention po niya? Para masira yung ating mga relasyon. Ano pa pong intention po ng pagkatisod? Para lumayo po tayo kay Lord. May kakilala ba kayo na natisod na ngayon wala na sila? Marami. Meron ba kayong kakilala na natisod, nasira ang kanilang mga relasyon? Meron. Di ba? Tingnan mo ang katabi mo. Pakisabi sa kanya, kahit ganyan ka, pagtsatsagaan kita. Yan. Sige po, pakisabi sa tabi mo, kahit ganyan ka, pagtsatsagaan kita. Okay? So, napag-aralan din po natin. A trap to be success, dapat master na po ninyo ito. Dapat pagdating nyo sa bahay, ganito kayo. Pag nakita po ninyo yung asawa nyo, medyo nag-iinit po siya, medyo galit siya, pakisabi sa kanya, a trap to be successful, it has to be hidden. For trap to be successful, it has to be hidden. Kasi, kung ang isda, nakita po niya yung pamimit na ito, na walang nakatakip sa hook na ito, hindi po siya kakagat. Dapat nakatago po siya. And for a trap to be successful, it has to be baited. Ibig sabihin, dapat may lure po siya. Dapat may gummy worm siya. Napag-aralan din po natin, before I go to the Word of God, napag-aralan din po natin, di ba?
Ang pagkatisod, ito po'y dumarating para sa perspective po ng kaaway, it is for your distraction. Pero si Lord, inaalaw niya ito, it's for your maturity. Amen. Ulit. Pag dumarating po yung pagkatisod sa inyong mga buhay, dapat hindi tayo kahagat. Kasi the day na kumagat ka, ang intention ng kaaway, it's for you to be destroyed. Pero kapag dumating ang pagkatisod, hindi ka kumagat, ibig sabihin, nagmamature ka. Wala na nagmamature, magsabing amen. Hindi po mature, mature. Okay? Wala na nagmamature, magsabing amen. Okay? Ulit. Ano sagot po natin kapag dumating yung pagkatisod? Pakilakas, ano sagot po natin? Second row, ano sagot? Third row, ano sagot? Pakilakas, fourth row? No way, hindi po tayo kahagat. This morning, pag-uusapan po natin ang isang Bible character na marami siyang pagkakataon para kumagat, pero hindi po siya kumagat. And you know, this Bible character, wala pong iba, kundi si Joseph. Okay? The title of today's message is, Bakit nangyari, ganito ang nangyayari sa akin? Okay? Dalawa po yung klase ng taong na-offend. Number one, those who were mistreated sa kanilang mga buhay. Ready na kayo? Those who have been genuinely mistreated and those who have been mistreated but actually were not. Dalawa pong klase. Yung talagang they were genuinely mistreated. Number two, yung iba naman, hindi naman talaga sila na mistreat sa kanilang mga buhay. Ang kwento po sa umagang ito, wala pong iba kundi si Joseph. Pagsabi sa tabi mo, ready ka na? Let's begin by asking a question. If you've been genuinely mistreated, do you have the right to be offended? Kapag kayo po ay masama ang ginawa sa inyo, meron ba kayong karapatan na matisod? Meron ba kayong karapatan na sumama ang loob? Ang sagot, meron. Pero hindi ka kakagat. Amen. Meron pero hindi ka kakagat. Kasi po, remember, the day na kumagat ka, that's the day na ginawa ng kaaway para masira po kayo. Huwag po niyong kalimutan, si Joseph, siya po ang paboritong anak ni Jacob. Siya po ang paborito po niyang anak. Ready? Pastor, ano bang ginawa sa kanya? Bakit siya ang topic natin ngayon? Remember, he had a dream. Nagkwento ko na lang po para hindi po tayo magtagal. Meron po siyang panaginip na isang araw, lahat ng kanyang kapatid lumuhod sa kanya. Pati yung kanyang mga magulang lumuhod sa kanya. So nung sinabi po niya yon, nagsimula na yung kwento, and if I were with you, you start reading Genesis chapter 39 hanggang 42 po, para ma-enjoy po ninyo yung K-dramang ito. Para ma-enjoy po ninyo yung pagbabasa. Kasi ang ganda po ng kwentong ito. Okay? Siyempre, Pastor, ano bang ginawa sa kanya? Here we go. I-itemize po natin. First, he was hated and envied by his brothers. Nung sinabing siya po ay may panaginip, nainggit. At siya po ay talagang kinasusuklaman siya ng kanyang mga kapatid. O matanong ko po kayo, kung kayo ba ho ay kinasusuklaman na sarili ninyong mga kapatid, kayo ba ho ay kakagat? Kayo ba ay kakagat? Sagot, kung naiinggit ang inyong mga kapatid, sarili mong kapatid naiinggit sila sa iyo, at kinasusuklaman kanila, kayo ba ho ay kakagat? Totoo. Number 2, tingnan po natin. Ano yung susunod? He was stripped of his father's gift. Anong ibig mo sabihin? Huwag po niyong kalimutan, siya po kasi ang paborito ng kanyang tatay. Ang nangyari, binigyan po siyang magandang damit ng kanyang tatay. Nung binigyan po siya ng damit,
The Bible said it was a coat of many colors. Talagang maganda po yung damit na binigay niya kanyang tatay. Ang nangyari, tinanggal yon ng kanyang mga kapatid. How many of you? Yung paborito mong damit, wag na po tayo lumayo, paborito mong damit, sinira ng kapatid po ninyo, kakagat ba kayo? Kakagat. May kakagat. Sagot. May kakagat. Wala. Ay. Dapat po kayong palakpakan. Diba? Una, hindi kayo kumagat nung kayo kinasusuklaman. Balik po kayo dito. Nangyari na ba na sa pamilya po ninyo kayong magkakapatid nag-away kayo? Sagot. Pakisagot. Di ba? Sino ang unang nagtampo sa inyo? Huwag kayong magtaas ng kamay. Sino ang unang nagalit? Sigurado po yung katabi po ninyo. Pero siya, nung una hindi siya kumagat. Number 2, sinira yung paborito po niyang damit, yung regalong binigay niya kanyang tatay. Hindi pa siya kumagat. At alam ko po, palagay ko, hindi rin kayo kakagat sa pangalawang ito. Pero sa ikatlong ito, kakagat na talaga kayo. Anong ginawa sa kanya? He was bound and thrown into a pit. Siya po ay tinali at inulog sa balon. O matanong ko po kayo, kung kayo, gagawin po na sarili ninyong mga kapatid ito sa inyo, itatali kayo. Yung pang itatali, nakagat na po tayo. Yung pa kayang ihulog ka. Tanong, kakagat na ba o kayo dito? Pero siya, hindi siya kumagat. Masakit po yun, ha? Sarili mong kapatid. Imagine, example, si Ronnie lang. Nag-away silang dalawa ni Roland. Ang ginawa ni Roland, tinali niya si Ronnie. Sabi niya, lalo ka nang hindi makakapag-asawa niya. Tinali niya. Tapos tinulak niya, nag siya, sa balon, ha? Just imagine. Just imagine yung kwentong yon. Siyempre, si Ronnie sa natural, magagalit siya kay Roland, ha? Kahit naman ako, bubugbugin ko si Roland para kay Ronnie. Imagine, sarili mong kapatid, itatali ka nila. Pero siya, hindi siya kumagat. Pakisabi sa katabi mo, ewan ko sa iyo. Yan. Masakit po yun, ha? Yung sarili mong kapatid. Dahil kinasusuklaman ka nila, dahil inggit sila sa iyo, itatali ka nila, tapos ihuhulog ka nila sa balon. Sus! Kahit sabihin natin yung balon, ganyan lang kataas. Pero nung unang panahon po, huwag niyong kalimutan, yung mga balon, malalim. Malalim. Just imagine, tinali siya, tapos sinulog yung Hindi man yung alalayan natin, di ba? Alalayan natin si kapatid. Hindi! Inulog. The Bible said he was thrown. Ibig sabihin, nung pagkatali sa kanya, inulog siya. Nung hita mo siguro, mananuta, sumbong na ko kang tatang! Sumbong na ko kang tatang! Diba? Istunig bagyo ko ken, mga mateko kan, panyumpada kayo hanggang mabiya kayo! Siguro din, ganyan po siguro tayo. Tama. Pagsabi sa tabi mo, parang ikaw. Okay, di ba? Parang ikaw. Palagay ko, magagalit po tayo. Pero hindi pa sapat yun. Grabe. Ang ginawa ng kanyang mga kapatid, he was considered dead. Okay? And his father was informed that he was dead. Ang ginawa po ng kanyang mga kapatid, tingnan mo naman. Tingnan mo. Gagamit mo ako ng mababang termino para magkaintindihan po tayo. Tingnan mo naman kung gaano sukdulan kasama yung kanyang mga kapatid. Tinanggal yung kanyang damit, tapos kumatay po sila isang hayop. Tapos, nilagyan ng dugo ang kanyang damit. Pinagpupunit-punit po nila yung kanyang damit. Tapos, umuwi sila. Sinabi sa kanilang tatay, yung anak mo,
Si Ronnie. Tatay Apple. Ganyan. Sabi niya, Tatay Jacob, yung pong anak ninyo, yung minamahal ninyong anak. Yung term, ganito po siya. Nilapa siya ng mga mababangis na hayop. Imagine, ikaw na magulang. Imagine, ikaw na magulang na ganyan ang ibabalita sa'yo. Imagine, example lang. Total, nagawa na natin example si Ronnie. Babalita si Ronnie. Kasalanan ni Roland, di ba? Yung long sleeve ni Ronnie. Pinagpupunit ni Roland, tapos nilagyan niya ng dugo. Dahil nagdinuguan siya. Tapos papakita kay Tatay Apple yung pinakamamahal po niyong anak. Yung anak po ninyo na magbi-birthday sa Thursday. Happy birthday! Mamaya po kung gusto niyo siyang i-bless, i-bless po ninyo siya. Di ba? Imagine, sa inyong mga kapatid, pinatay ka. Buhay ka pa, pero pinatay ka. Masakit po yun. Kakagat. Pero siya, hindi po siya kumagat. O, ito pa. So, naisip po nila, ito malupit. May nakita silang mga Egyptians na padaan sa lugar po nila. Alam niyong ginawa? Inahon siya. Siguro sabi ni Joseph, ay salamat. Nakaisip din ng matino yung aking mga kapatid. Inahon siya sa balon. Ang masaklap. Nung inahon siya, binenta siya. Woo! Masakit ba ho yun? O hindi? Masakit. Imagine, binenta siya. Sabi ng Egyptian, 5,000. Kunan nyo na po, 300, pwede na yun. Ano? Sarili mong kapatid. And don't forget, nung unang panahon po, binenta siya bilang slave. Nung unang panahon, pag slave ka, pag binenta ka, wala po kayong damit. Just imagine, yung sakit po nun. Masakit? Masakit. Tapos, di binenta siya bilang slave. O yun, nakita siya ni Potiphar. Kinuha siya sa kanyang bahay. Ang problema, yung asawa ni Potiphar. Ang asawa ni Potiphar, pinag-interesan niya si Joseph. Siguro si Joseph po, pogi siya. Siyempre, hindi mo naman pag-iinteresan ng hindi pogi, tama? Diba? Sabi nga po nila, example, kung lalaki ka, kung lalaki ka, siyempre, kung yung 80 years old, mag-uubad siya, mapapalapit ka kay Lord. Pero kung bata po siya, mapapalayo ka, tama? Pero siyempre, yung asawa niya, dahil hindi siya pinatulan, inaccuse po siya, rape. Imagine, dahil hindi siya pinatulan, inakusaan siyang rape. Anong nangyari? Nabilanggo na naman. Parang Fernando po din ang dating. Yung bida nabubugbog. Diba? Just imagine yung kwento. Walang humpay ang kwentong ito. Parang K-drama din. 16 episodes. Just imagine yung bagay na ganito. Masakit ba yung nangyari sa kanya? He was accused. Sa natural lang, if you were accused of rape na hindi mo naman ginawa, masakit po yun. Pero siya, nangyari po sa kanya. And the worst thing is, nung binilanggo po siya, nandun siya sa lugar, the Bible said, meron po siyang, ang tawag nila dito, yung nakatali po yung kanyang leg, pati kanyang mga paa. He was jailed to die. Yun po ang term talaga. Binilanggo siya para, hindi lang bilanggo, para mamatay po siya. Pero,
After a while, may nanaginip. Nanaginip po yung dalawang bilanggo na kasama po niya. Yung isa, yung butler, yung isa naman, yung baker. At ininterpret po niya yung dream nila. Sabi niya, yung baker, ikaw mamamatay ka. Ikaw naman butler, yung nagbibigay ng alak sa kopa ng hari, sabi niya, ikaw mabubuhay ka. At sabi po niya, pag na-restore ka sa position mo, sabi ni Joseph sa kanya, huwag mo akong kalimutan, sabihin mo ako sa hari. Ang problema, nakalimutan. Nangyari na ba sa inyo ito na may nangako sa inyo tapos hindi nila tinupad? O tingnan po niyo yung katabi. Ikaw na naman ang pinag-uusapan. Diba? Did you get the point? Meron bang nangako na hindi tinupad? Diba? Pakitingnan mo ang katabi. Huwag niyo akong tingnan. Tingnan mo na po ang katabi po niyo. Pagsabi, palaging ikaw na lang. Diba? Nangako pero hindi tinupad. O sige, magumsangin palagi mo magumpisa. Diba? Starting next week, the following week, third week, diba? Fourth week, kaboom. Wala. Dengalwa kayo. Pamaramdaman na ako ata ang pastora, no? Ay, ako po yung styling mamaramdam. Paturan wo. Okay. Pag sabi sa tayo, magbago ka na. Magbago ka na. Okay? Ngayon, siyempre ang tanong, Pastor, bakit sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi kumagat si Joseph? Ano ba ang meron niya? Ano ba yung iniisip niya? Bakit sa kabila ng mga masasakit na pangyayari, hindi siya kumagat sa paing? Bakit hindi niya kinain? Bakit hindi niya kinain yung offense na yon? Samantalang masakit. And the truth is, lahat ng nangyari sa kanya, hindi po aksidente, sinadya. Okay lang sana na aksidente kang natulak eh. Pero yung tinali ka na, tinagis ka pa, intentional yun. Yung ibenta ka, ay, sorry nabenta kita. Hindi, binenta talaga. Masakit ba ho yun? Masakit. Yung binenta ka bilang slave, masakit po yun. Intentional yun eh. Sarili mong kapatid. Sarili mong kapatid. Tapos, inaccuse ka ng rape na hindi mo naman ginawa. Masakit po yun. Pero, eto nga. Bakit nakayanan ni Joseph ang mga nangyari sa kanya na hindi siya kumagat? Alam na po niyo ito, yung sikreto po natin. Ikaw na ang nasaktan. Ikaw pa ang magpapatawad. Sabihin po natin lahat. 1, 2, 3, go. Pakilakas po ninyo. First row. Okay. Second row. Hindi nga. Totoo yan. Totoo. Kasakit na. Okay. Third row. Fourth row. Pakilakas. Si Jesus po, ganyan ang ginawa niya. Wala naman siya ginawang masama. Pero siya pa ang nagpatawad. Siya na ang sinaktan, pero siya pa ang nagpatawad. And for you, for every one of us, to overcome offense, dapat i-master po natin ito. Yung salitang ito. Ikaw na ang sinaktan. Ikaw pa ang magpapatawad. Why? Because forgiveness releases you from offense. Forgiveness releases you from offense. Kaya pag nasaktan po kayo, Lord, pinapatawad ko po.
Nasaktan ka ni Ronnie, Lord, pinapatawad ko si Ronnie. Ganyan. Nasaktan ka ni Brandon, Lord, pinapatawad ko si Brandon. Ganon, para hindi po kayo kumagat. Can you say amen? Ngayon, anong meron niya? Anong alam niya na dapat malaman din po natin para hindi tayo kumagat? Here we go. Number 1. He knew that the pain is nothing compared to the dream that is about to be fulfilled. May dream siya eh. Masakit ba yung nangyari sa kanya? Oo. Pero alam niya, kung mapapasalang niya ang bagay na ito, magaganap yung kanyang dream. He knew his attitude is important in seeing the fulfillment of his dream. Nakinig po kayo. Marami pong panaginip na na-abort. Basically, dahil kumagat yung taong yun sa offense. Marami ng dreams na hindi na-fulfill dahil natisod po tayo. Pero siya, tiniis po niya yung pain na yun. Nagpatawad siya, nirelease niya ito sa Panginoon. Hindi siya kumagat kasi alam niya, yung fulfillment ng kanyang panaginip is just around the corner. Let me tell you something. There are some of you here today, malapit na pong ma-fulfill yung dream ninyo, kaya please, huwag kayong kumagat. Kasi pastor, ang sakit ng ginawa niya sa akin. Lahat naman po dumadaan po tayo dyan. Pero huwag po kayong kumagat. Why? The fulfillment of your dream is just around the corner. Nandiyan na, malapit ka na eh. Amen. He knew getting offended will abort his dream. Ito yung sinabi ko. He knew that getting offended will abort you. Kasi, akin na to, Peter. Salamat. Diyan ka na lang, Peter. Diyan ka lang, tumayo ka lang. Di ba? Ayan. Hawakan mo. Yan. Pag kumagat ka, saan ka pupunta? Anong magagawa mo kapag kumagat ka? Wala. Kasi siguradong gagawin, gusto mong magipagganti. Lalong-lalo na kung ikaw si Joseph, gagawin mo ang lahat para you'll take revenge. Sa sakit ng ginawa ng mga kapatid po niya, maghihiganti ka. Pero siya hindi. Kasi the day na nagipagiganti ka, nahook ka na. Kaya ang tanong ko, saan ka pupunta? Subukan mo nga pumunta doon, Peter. Hindi ka makakalayo. Kaya ganyan ang maraming Kristiyano. Kahit gusto man nilang magbubon, hindi sila makabubon, nakahook eh. Babalik at babalik sila sa mga sakit na nangyari sa kanila. Can you say amen? Naintindihan ba ho natin? Kahit may pangarap si Peter, kung siya po ay, di ba? Wala eh. Wala, nakahook ka eh. Every time na maalala mo. Can you say amen? Yan, thank you Peter. Salamat. Okay? Naintindihan ba ho natin? He learned obedience through his suffering. Ito po. He learned obedience to his suffering. I'll give you a good example. Si Peter na din. Ito nakwento niya sa akin para maintindihan po ninyo. Nag-meeting kami nung minsan. Naawa ako kay Kuya Alex. Naawa din ako kay Jerry. Nakita po niyo sila pag nagpa-park po kayo sa dito, di ba? Gumagayan po sila. Para matulungan po sila. Gawin ko lang yung example para matuto po ang lahat. Sabi ko kay Peter nung meeting kami, Peter, what if na sa susunod na mga Sunday, tulungan mong magpa-park sila Kuya Alex. Tsaka o kaya yung life group mo, isama mo sila. Huwag po niyong kalimutan. Kung may isang mabait na tao, si Peter po. Di ba? Kung may isang taong talagang pakikipagpatayan ka niya, si Peter po. Matagal ko nang kasama to. Actually,
pagkasama ko siya, sabi niya, Pastor, ako na lang mag-drive. Palaging ganito ako na mag-drive. Pastor, ano magagawa ko para sa'yo? Pero isang araw, sinabi ko po sa kanya, pwede mo bang tulungan? Mag-parking attendant kayo, isama mo yung life group po ninyo. Last Sunday, nag-meeting po kami. Sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, ang dami mo nang pinagawa sa akin. Dito ako nahirapan. Kasi feeling lang po pero hindi siya kumagat. Feeling niya para bang na-demote siya. Feeling niya parang bumaba yung ranko niya. Kasi nag-parking attendant siya. Pero hindi po siya kumagat. In-explain niya sa akin. Pero sabi niya, alam mo, Pastor, pero sumunod pa rin po ako. Ngayon na-enjoy ko na. Kaya ngayon nakikita po niyo nandun siya. Bisa pati mga live group po niya. Pati sila Kuya Jeff. Nandiyan siya, kaya mainit eh. Kaya pag hindi po niyo nakikita, si Kuya Jeff ang tawagin po ninyo. Wala siyang buhok eh. Di ba yung, ngayon na-enjoy na niya. Kasi bakit? Nakita niya, mahirap yung, para sa kanya mahirap yon, pero sumunod po siya. Ngayon na-enjoy niya. Kasi makinig po kayo. Minsan may mga bagay na ayaw po natin sumunod kasi feeling natin hindi enjoyable. But the day will come, you'll see bakit pinapagawa ng Diyos ito sa atin. Can you say amen? Ngayon, wala siyang pakialam. Kahit marami pa kayong mag-park dyan, wala, pag-park niya kasi na-realize niya, wala naman nawala sa kanya. Sumunod lang siya. Can you say amen? Ay, hindi. Iba sa inyo, ganito. Pastor, isa akong tanyag na tao. Oo. Ay, Pastor, graduate kong master's degree. Oo. Ako nga, sabi ko sa mga leaders, pag nag-retire ako, tutulungan ko si Kuya, eto, mag-parking attendant po ako. Oh. Yung iba, hindi na, Pastor, masyadong mataas ang aking na pag-aralan. Come on. Wala naman pong pataasan ng ihi sa karyan po ng Diyos. Para-pares lang po tayong anak ng Diyos, para-pares lang tayong lingkod ng Diyos. Amen? Ang ginagawa ninyo bilang parking attendant, kasing halaga din po ng paggigitara, kasing halaga din ng pagsasalita. Amen? What if walang parking attendant? O may pate-pate na koketa. Most likely, ganyan ang gagawin po ninyo. Idengalwa kayo, mag-park kayo, bakle, lungon na yung basta bakle, bahala lang. Hindi, pero ngayon, tingnan po nyo, ang ayos ng parkingan. Di ba? Sa natural, it can only accommodate 25 cars. Pero dahil nandyan sila, it can accommodate 33. Nagmamagic sila. Yung iba, pinagpapatong-patong na lang po nila yung mga sasakyan. Amen. Pero, Lord, siyang masakit. Patawaran mo lang. Pero siguro po atang natutod siya. Patin mo lang. Hindi. Abang natutulog, abang nandun siguro siya, Lord, masakit, hindi ko alam. Pero Lord, alam ko may ginagawa ka sa akin. Di ba? Alam mo, kasi alam niya may panaginip siya eh. Siguro ganito siya mag-pray, Lord. Kaya siguro ganitong nangyayari sa akin. Sa laki ng aking panaginip, darating ang panahon, marami akong tao makakasalamuha. Ganitong gagawin nila, kaya Lord, patawarin mo sila. Ganyan siguro siya. Amen? Number 2, he knew that the pain is nothing compared to the dream that is about to be fulfilled. Number 2, he knew that blaming people is not the solution. He knew that blaming people is not the solution. The truth is, our blaming list is endless. Nangyari na ba ho sa inyo ito? Yung pag may sitwasyon, naghahanap kayo kung sinong pwede niyong ituro. Hindi kasi, kasalanan ni Ate Esther yan. Dapat nabigyan ako ng financial assistance. Oo. Ay, dapat si Ate LB, ganito, siya may kasalanan, kaya ako ganito. O kaya, kasalanan ni Brandon yan, kaya ako ganito. Minsan, ganyan eh. From living things to, minsan, kasalanan ng weather. Ba't di ka umaten? Malakas ang ulan. Yan. Diba? Ba't umaten ka? Kasi nakasikat ang araw. Ganyan. Yung walang kakwenta-kwenta ba? Ba't ganyan ang itsura mo? Kasi yung makeup eh.
Ganyan ka na talaga. Di ba? Ba't ka tumaba? Kasi pasalanan tapang impamang kasi nakanyaman. Impamangan yun na makasalanan. Ba't ka nag-gain ng weight dati? Ba't ka nag-gain ng 20? Kasi sila niyayaya na, sila. Palagi silang nagyayang kumain. Ba't ka nangitim? Niyaya ba naman ako mag-swimming? Ganyan Kumbaga sa palaging may kasalanan. Ba't ka nagagalit? Siya kasi. Di ba? Ba't ka naghihirap? Siya kasi. Ba't wala ka ng pera? Imagine, nagpalibre siya. Siya pang may kasalanan. Ikaw may hawak ng bere. Nakuha po kasi natin yan kay Adan Di ba? Nung nagkasala sila, nahanap siya ng Lord. Sabi niya, Adan, nasad ka? Kinain mo ba yung bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ko? Ano sagot ng lalaki? Imbes na sabihin niya, opo. Ang sinabi niya ganito, yung po kasing babaeng, yung babae talaga. Mga babae. Sabi niya, kasi pong babaeng binigay mo sa akin. Si Lord mautak. Pinuntahan niya yung si Eva. Sabi niya, Eva, kinain ba ninyo yung bunga ng punong kahoy? Di ba? Na pinagbabawal ko. Ano sagot niya? Imbes na sabihin niya, opo, ano sagot niya? Yung ahas! Yun na naman. Pinunta ng Lord ngayon yung ahas. Papakan me ka, no? Uyani nga man mong kuya, man yang kongko kagad ano? Kapampangan niya. Uyani nga man mong kuya. Balam ng Judas. Di ba sabi ng Jesus, isa sa inyo, pagkakanulo niya ako. Lahat nakatingin kay Judas. Sabi ni Judas, yan nga man mong kuya. Makainom lang bagyaman niyang kanla. Ano? Alam po ninyo, madali kasing magturo. Pero alam naman niyo yung sikreto, pag kayo po'y nagturo, dalawa lang yun, yung tatlo sa inyo. Mababang termino. O may taba ka. Impamangan ka siyali. Masiba ka. Masiba ka. Di ba? Nuko. May bugna kang manyo ka pa. Kakanan mo lang pa. Kay ba't mo pang mingan, mamalot ka pa. Nuka rin ka. Amen. Ala kang pikabsyan. Di nga kay sobrang kabsiyo, ang gana kini. Gumamit kang chopstick, akuha mo yung paitasyo, may kini. Kaya sobrang kabsi. Ot, agyayin naman. Amen. We blame everything from living things to non-living things. And at times, blame God even. Minsan, sa totoo po, ito, ganito. Minsan, may narinig ako ganito. Ba't di ka na umaatin? Kasi si Lord, hindi niya sinagot yung aking panalangin. Si Lord ang may kasalanan. Kasi daw, kaya hindi na siya umaatin, hindi sinagot ng Lord ang kanyang panalangin. Si Lord ang may kasalanan. Di ba? Tanong ko sana sa kanya, ba't nabubuhay ka pa? Si Lord. Amen. It's easy to blame everyone else for the problem you have and imagine how much better off you would be if it had been for those people around. You see, you know that your disappointment and hurts are their fault. Totoo naman po ito. Nangyari naman lahat sa atin ito. At madalas, ginagawa po natin. Yung iba sa inyo, kasalanan ng mga parents ninyo. Iba naman sa inyo, kasalanan ng mga kaibigan ninyo. Iba naman sa inyo, kasi pastor siya. Hindi. Pwede ba ho ninyo? Ano nyo? Ituro nyo sarili nyo. Sige po, lagay yung kanang kamay, kanang daliri sa inyong dibdib. At sabihin, wala nang iba kung hindi ako. Kaya ganyan Did you get the point? Lahat po tayo. Ito po, tandaan po niyo ito. Ready na kayo?
I want to emphasize the following point. Here we go. Absolutely no man, woman, child, or devil can ever get you out of the will of God. No one but God holds your destiny. Wala. Si Lord lang may hawak. You might as well go with God. Stop blaming people sa mga karanasan po ninyo. Sana mayaman na ako ngayon. Kung hindi sana ganitong nangyari, hindi po. Kala mo sa'yo lang nangyari eh. Lahat naman eh. Lahat po tayo, nakaranas po tayo ng pandemya. Tapos na po yung pandemya. Ngayon, kasalanan pa ng pandemya. Hindi. Ikaw na po yan. Number 3. Bakit niya napagtagumpayan ito? And last, I will close with this. He knew that God has a plan. He knew that God has a plan. Sana po, sa umagang ito, makita po nyo yung kahalagahan ng bagay na ito. Let me read to you, Genesis chapter 45, verse 5. It says, But now, ano po to si Joseph ang nagsasalita na kung saan, makapakinggan po niyo ako, natupad na po yung kanyang panaginip. Dandun na siya sa posisyon. Siya ang prime minister ngayon ng Egypt. Isa siyang makapangyarihan na tao. Look at this. But now, do not therefore be grieved or angry with yourselves. Imagine. Siya pang nagsasabi sa kanya mga kapatid, samantalang siya ang ginawa ng masama. Samantalang sila ang nag-mistreat sa kanya, silang naghulog sa kanya sa bangin. Sila ang nagbenta sa kanya. Sila ang nagsira sa paboritong damit niya. Ito yung sumira sa kanyang buhay. But listen to this. Sabi po niya, ito, nakayanan pa niya sabihin ito sa mga taong nanakit sa kanya. But now, do not therefore be grieved or angry with yourselves, because you sold me here. For God sent me before you to preserve life. For these 2 years, the famine has been in the land, and there are still 5 years in which there will be neither flowing nor harvesting. And God sent me before you to preserve a posterity for you in the earth, and to save your lives by great deliverance. Here we go. So now it was not you who sent me here, but God. Imagine, nakuhanan pa niya sabihin ito. Binenta siya ng kanyang mga kapatid sa Egypt. Pero ano sinabi po niya? Hindi kayo ang nagdala sa akin dito. Si Lord ang nagdala sa akin. Bakit niya nasabi yon? Kasi all along, hindi clouded ang kanyang disposition. Kahit masakit pa yung ginawa, hindi niya inayaan yung hindi pagpapatawad sa kanyang buhay. Kahit nandun siya sa mahirap na sitwasyon, palagi niya sinasabi, Lord, alam ko, may plano ka dito. Inayaan mo ang sitwasyon na ito para matupad yung pangarap mo sa akin. Imagine, sabi niya, hindi kayong nagdala sa akin dito. Si Lord ang nagdala sa akin. And maybe you're here today. Nagrereklamo po kayo sa sitwasyon po ninyo. Si Lord ang nagdala sa inyo dyan para gumawa siya ng himala sa buhay po ninyo. Amen. In Psalms 105, it says, Moreover, ganda naman nito. Sabi po niya, Moreover, He called for a famine in the land. He destroyed all the provision of bread. He sent a man before them, Joseph, who was sold as a slave. Alam na po ng Lord ang nangyayari. Bago pa nangyari yung taggutom, kahit nandun pa sa kulungan si Joseph,
pinili na po siya ni Lord. Tumingin po ay sa akin. Hindi nyo namamalayan, siniset up lang kayo ni Lord para sa isang matinding himala sa buhay po ninyo. Behind the scene, may ginagawa si Lord sa buhay po ninyo. Kasi pag nasa ilalim tayo, pag nasa balon po tayo, wala tayong ganong nakikita. Nakikita mo lang yung pader. Yung pader lang nakikita po ninyo. At kapag ganito ang sitwasyon, siya hindi po yung pader ang tinignan po niya, yung kalangitan. Kasi that's the only thing that you can see clearly. It's the same thing with your life. Kapag sa buhay po ninyo, halos wala na kayong makitang solusyon, wala na kayong makitang liwanag, aba naman, taas po ninyo ang inyong noo. God will come to your rescue. God will come to save the day. Amen. He will come to save the day. Gagawa si Lord sa buhay po ninyo. Ito, masakit po ang nangyari sa kanya. Di ba? Kaya ang tanong, who sent Joseph? His brothers or God? Sino nagpadala kay Joseph sa Egypt? Mga kapatid ba niya? Hindi. Ginamit lang ng Lord yung sitwasyon na yon para maganap ang kanyang plano. May pinagdadaanan ka ba ngayon na para bang mahirap? Ginagamit lang ng Lord yan para maitulak ka niya, para maiposition ka niya sa isang bagay na gusto niyang mangyari sa buhay po ninyo. Can you say amen? Amen. It was not you who sent me. Sabi niya, it was God. Iba po sa inyo, and there are some of you here this morning, may mga masasakit pong pangyayari sa buhay po ninyo. May masakit na pangyayari sa buhay po ninyo. But the truth is, God is using that hurtful situation, that difficult situation that you have gone through. God is using that to bless you more than you could imagine. Di ba? Iba sa inyo, nasaktan kayo sa relasyon. Di ba? May mga iba sa inyo, may karelasyon kayo. Sabi ng lalaki, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan, pero iniiwan po niya kayo. Huwag na kayo magtaas ng kamay. But little did you know, yung sitwasyon na yon, yun ang ginagamit ng Diyos para dalhin niya yung dawan talaga ninyo sa buhay. Para dalhin niya yung isang lalaki o isang babae na magdadala ng pagpapala sa buhay po ninyo. Na hindi mo maikumpira yung kasiyahan. Dahil sa, naalala ko si John, dahil sa sobrang kasiyahan, nakalimutan mo na yung pain. Nakalimutan mo na yon kasi sobrang ni-reward ka ni Lord. Amen. Thank you, Lord. He knew that God has a plan. He knew that God is in it. Makinig po kayo. Ano man ang sitwasyon ninyo ngayon, God is in it. Ano man ang sitwasyon ninyo ngayon, God is in it. Kaya huwag kayong magalit, huwag kayong magturo, God is in it. Huwag kayong kumagat sa offense, God is in it. Feeling mo para bang na-demote ka? Come on, huwag kayong kumagat, God is in it. Feeling mo nagkamali ka, hindi ka na makahahon, God is in it. And lastly, he knew God was with him. He knew that God was with him. Ano po sabi po ng Bible? Genesis chapter 39, 3 and 4 it says, and his master saw that the Lord was with him. Pagsabi sa katabi mo, the Lord is with you. Yan. Pagsabi sa tabi, the Lord is with you. So that the Lord was with him and that the Lord made all he did to prosper in his hand. So Joseph found favor in his sight and served him. Then he made him overseer of his house, and all that he had,
Be put under His authority. Kasama po ninyo si Lord. Kapag sinabi ni Lord, I will never leave you nor forsake you. Kahit itsura pang impyerno ang sitwasyon po ninyo, never kayong iiwan ni Lord. Kahit hindi man katanggap-tanggap ang sitwasyon po ninyo, never kayong bibitawan ni Lord sa buhay po ninyo. He was with him during his hour of loneliness. Just imagine that. Wala kang kasangga eh. Kalaban mo lahat ng iyong mga kapatid. Just imagine, ikaw lang doon, nasa balon. Imagine that. Pero he knew God was with him. Nung binenta po siya, he was with him during times of uncertainty. He was with him during the hour of temptation. Sinamahan po siya ni Lord. He was with him during the hour of great disappointment. Sabi po kasi ng butler, makinig po kayo, and I will close with this. Nung ininterpret ni Joseph yung panaginip ng butler, sabi niya, pag ni-restore ka ng hari sa position mo bilang butler, sabi niya, huwag mo akong kalimutan. Look at me. The truth is, nakalimutan po siya. Pero after 2 years, naalala po ng butler yung sinabi niya kay Joseph. Marahil po, iba sa inyo, naiinip po kayo. Naiinip kayo na mangyari yung pinangako po ng Diyos sa inyo. Well, hindi po nyo alam. Behind the scene, siniset up lang po kayo ni Lord. And some of you, maybe tomorrow, or maybe next week, or maybe next month, may makaalala po sa inyo. At sasabihin po niya kayo sa hari, naunawaan ba ho natin ito? Pakisabi sa katabi, huwag kang mainip. Huwag kang mainip. Darating din si Lord sa buhay po ninyo. Thank you, Lord. Psalms 105, verse 16, it says, He called for a famine on the land of Canaan, cutting off his food supply. Then he sent someone to Egypt ahead of them. Joseph, who was sold as a slave, they bruised his feet with fetters and placed his neck in an iron collar until the time came to fulfill his dream. The Lord tested Joseph's character. Then Pharaoh sent from him to set him free. The ruler of the nation opened his prison door. Joseph was put in charge of all the king's household. He became ruler over the king's possession. He could instruct king's aides as he pleased and teach them king's advisors. Makinig po kayo. Anuman o gaano man kasakit ang dinanas po ninyo, ako'y nakikiusap. Huwag po kayong kumagat. Para hindi masayang yung panaginip na binigay ng Diyos sa buhay po ninyo. Don't allow anger. Don't allow unforgiveness. Don't allow bitterness or hatred to rule your heart. Huwag po kayong kumagat. At kung sakali man po kayo ay kumagat, ako po'y nakikiusap, magpatawad po kayo. Para makawala po kayo dito. Para makawala po kayo. Para makawala po kayo. Para mangyari yung pinangarap ng Diyos sa buhay po ninyo. And some of you, you are in the verge of seeing the fulfillment ng dream ninyo. Some of you, tapos na po yung 2 years.
Malapit na nang buksan ng hari yung pinto po ninyo. You're about to go out and see the manifestation of what God had promised. Yung iba sa inyo, excited kayo. Yung iba sa inyo, malapit na sana ninyo nakikita. Nung minsan sabi ng Lord sa akin, kung makita lang sana ng anak ko ang bagay na ito, tinupad ko na sana ang kanyang pangarap. There are 3 of you here today. You are about to see the house that you have already dreamed of. There are 3 of you here today. You are about to see the house that you've been dreaming of. Kaya ako'y nakikiusap. Huwag po kayong kumagat. Iba sa inyo, supposedly dapat nakaranas na po kayo ng matinding pagpapala. It's just you are hooked. Kung mawala po kayo, mga kapatid. Amen. Pwede ba po tayong tumayo lahat? Pwede ba po ninyong hawakan yung kamay na inyong katabi? Tapos pakisabi, tayo na ang nasaktan, tayo pang magpapatawad. Hindi po natin sinasabi ito para abusuhin po ninyo ang inyong katabi. Hindi po natin sinasabi ito para abusuhin po ninyo sila. Oo, yan ang may nasakit, yapang magpatawad. Hindi po ganun. Mali pong kaisipan po yun. Kaya ko lang po sinasabi ito para lumaya po tayo, para mas mabilis po tayong magpatawad kapag tayo po'y nasaktan. Katulad po ni Joseph, malaki po yung panaginip ng Diyos sa buhay po ninyo. Malalaking bagay ang naghihintay sa inyo. Kaya katulad po niya, kahit nasaktan po kayo, don't let the pain overrule the dream of God in your life. Tama na po yung pagtuturo. Bakit tayo ganito? Bakit tayo ganyan? Alalahanin po ninyo. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. To give you hope and a future. Para sa atin po lahat ito. Hindi para sa mailan lang. Para sa atin po lahat ito. At anuman ang dumating sa buhay po ninyo, magtiwala pa rin po tayo sa Diyos na magaganap at matutupad ang kanyang pangarap sa atin. Pwede po natin itaas ang ating mga kamay. Come on. Thank you, Lord Jesus. Praise God. Under your wings, cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roll, soar with you above the storm. Father, you are king over
Christ alone. No is power in quietness and truth. Sabay-sabay po natin awitin. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the land. Amen. I will be still, know you are God. So when the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over. I will be still, I will be still, know you, the God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are Ikaw lamang, oh Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, oh Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. While every head's bowed, every eye's closed. Sino po sa inyo dito this morning, meron kayong pinagdadaanan, isang sitwasyon na tila bang sobrang hirap, sobrang hapdi, na kung hindi kayo sasamahan ng Diyos, hindi po nyo kakayanan. If you're that person, kung kayo po yun, I want you to lift your hand. I'm gonna pray for you before we go. May pinagdadaanan po kayo, sobrang hirap, sobrang sakit, sobrang hapdi, na kung hindi kayo sasamahan ng Diyos, hindi po nyo makakayanan. Kung kayo po yon, pakitaas po natin ang ating kamay. I'm gonna pray for you. Salamat po. Panginoon, salamat po sa umagang ito. While every hands are raised, dalangin ko na samahan mo ang aking mga kapatid sa kanilang pinagdadaanan. Ikaw ang nangako, you will never leave us nor forsake us. You will be with us even to the end of the age. Nakatulad ni Joseph,
inahon po ninyo siya mula sa balon, from the pit to the throne. Ginabayan mo siya. Binalutan mo siya ng iyong pag-ibig. Binalutan mo siya ng iyong kapangyarihan. Dalangin ko na ganun din ang gawin mo sa aking mga kapatid na may pinagdadaanan sa oras pong ito. Yung imposible, posible po sa inyo. You said in your word, you are God Almighty. Is there anything too hard for me to do? Ang sagot po namin, wala. All things are possible to you. Kaya po niyong gawin lahat ng mga mahihirap na bagay. And this morning, salamat na hindi maiksi ang iyong kamay para abutin ang bawat isa po sa amin. Your hand is not shortened. You can touch your people even right now. In the name of Jesus Christ, let miracle be released today. Let deliverance come. Let breakthroughs, Lord, come in the lives of your people. In the name of Jesus, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan. Taas po natin ang ating mga kamay. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord cause His face to shine upon you. May you experience His peace now and forever. May you be blessed coming in. May you be blessed coming out. May you receive the miracle that you've been waiting for tomorrow. By the sunrise tomorrow, may you experience the miracle that you've been waiting for. I bless you now. May you experience the goodness of God. In Jesus' name, everybody will say, thank you for coming. Thank you for watching. God bless you.